po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At hindi ko ho alam kung gaano kayo ka-updated sa international news. But I believe early last week, ay nag-resign ang then Prime Minister ng Canada na si Justin Trudeau. Pero bago ang resignation po na yun, siya muna ay nagbiyahe papunta sa Amerika. Hindi para pumunta sa Malacanang, kundi para pumunta sa Marilago, kung saan nakatira ang President-elect Donald Trump upang umattend sa isang dinner meeting, sapagkat ang President-elect Trump ay nagbanta sa Canada na papatawan sila ng 25% na taripa. That is, lahat ng mga produktong tatawid ay magkakaroon ng increase ng presyo. At dahil doon ay pumunta si Justin Trudeau. At again, ito ay naging laman ng maraming mga balita kung paanong ang mga hindi lamang itong dating Prime Minister ng Canada, kung hindi maging ang iba't ibang mga liderato sa mundo ay merong matindi at iba't ibang reaksyon dito sa bagong presidente o magiging presidente ng Amerika na si Donald Trump. Seemingly, ang sabi ng mga news anchors, particularly from Fox News, ay they are now again afraid of America. Balik na ulit ang takot nila sa Amerika. Balik na ulit sa usapan ng kapangyarihan ang Amerika. Hindi na malambot, hindi na takot, hindi na paurong ang Amerika. Ngayon ay pasulong na. At ito ay kinakatawan ng kanilang bagong elected na presidente na sa ilang araw ay manunumpa na at bilang 42nd, 43rd president, hindi ko maalala kung ano na eksakto, na presidente ng Amerika. Well, kaya ko sinabi huyaan ay pagdating sa mga tao ng Diyos, particularly sa Lumang Tipan, pagdating sa Israel, ang kakatakutan ay hindi ang Israel, kundi ang kakatakutan particularly ay ang Diyos ng Israel. Ang Diyos ng Israel na handang lumaban, o ang Diyos ng Israel na handang lumupig at pumuksa sa mga kaaway. Ang Diyos ng Israel na committed sa kanyang tipan, sa bayan na kanyang hinirang. At ito ay kanyang gaganapin at ipagtatanggol ang kanyang piniling bayan. At ang mensahe natin ngayong hapon mula sa Psalm 76 ay ito: God's people from the Old Testament and now to the New Testament, kaging ang kanyang iglesia, God's people must have a deeper knowledge of who God is, particularly as a righteous divine judge who will protect and fight for His people and destroy His enemies. Tayo muna ay manalangin. Pagdaming Diyos, aming Ama sa langit, aming pong hinihiling, nabigyan mo kami ng mga mata na nakakakita at mga tainga na nakaaririnig upang lalo ka naming makilala, upang lalong lumalim ang aming pananampalataya, upang lalong maging matibay ang aming tiwala sa iyo. At yun din upang mapuri at masamba ka namin lalo ng may katotohanan. Ama, ikaw po ang gumabay sa amin, tulungan mo po ako at sustentuhan bilang tagapagturo at bawat isang makikinig. At dahil higit, Panginoon, kung meron pang naririto na wala pa sa pananampalataya sa Ebanghelyo, nawa o Diyos, ikaw po ang mahabag at magligtas. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, ang awit ho na ating binasa, ang Psalm 76, ay isang awit na hindi masyadong marami ang alam natin tungkol dito. Ang konteksto nito, ng pagkakasulat ng awit na ito, ay hindi masyadong marami ang detalye. Pag binasa natin ang introduction, makikita natin na yes, it is a psalm written by Asaph. At bukod doon, merong description na neginoth, meaning it is a song accompanied by instruments, particularly string instruments. Ang psalm na ito ay inspired ng okasyon na kung saan ang Diyos ay ipinaglaban ang kanyang bayang Israel at lubusang ginapi ang kanyang mga kaaway. Muli, wala tayong enough clue to determine which particular war or particular na event ito na kung saan kitang-kita ang kamay ng Diyos na lumaban sa Israel.
Pero marami ang mga commentaries and maraming mga theologians na nagduduktong dito, kinakabit ito sa tagpo sa ikalawang hari or sa 2 Kings. If you remember, sa 2 Kings, kung saan pinalibutan ng army ng Assyria ang Jerusalem, led by King Sennacherib, at kung saan ang Panginoon ay nagsugo ng kanyang anghel, and in that one night, pinatay ng Diyos na anghel ng Panginoon ang 185,000 na mga sundalong Assyrian. So, makikita natin mamaya sa bandang gitna ng ating pag-aaral, kaya merong ikonting naglilin na kinakabit ito doon sa pangyayaring iyon. But again, we cannot be dogmatic about that. Ang psalm na ito can be categorized as Psalm of Zion. A Psalm of Zion, it celebrates Zion, but particularly not Zion itself, not Jerusalem itself, but the God who resides in Jerusalem. Ang Diyos na nakatahan sa Jerusalem, ang Diyos ng Zion, ang Diyos ng Israel, walang iba kung hindi ang ating Panginoon na matuwid, nahahatol at lalaban sa kalaban. Sabi ni Charles Spurgeon sa isa niyang pangangaral mula sa awit na ito, that throughout history, in many wars na kung saan involved ang ilang mga mananampalataya o ilang mga Kristiyano sa ilang mga labanan, ang awit na ito ay kinakanta ng mga Kristiyano to remind them of the God who fights for His people. Ibig sabihin, ang Diyos na pinipinta ng Psalm 76 ay hindi isang Diyos na nakatago sa likod, kundi isang Diyos na nasa harap ng labanan. Hindi isang Diyos na mahina, kundi isang Diyos na malakas. If you will, yung picture, hindi isang Diyos na nakasheet yung kanyang espada, kung hindi drawn out ang espada at handang lumusob at pumuksa sa kaaway. Ito ang larawan na pinapaalala sa atin ng awit na ito tungkol sa ating Panginoon. Ang Diyos ay Diyos na matapang, malakas at dakila sa labanan. Hindi siya mahina, hindi siya natatakot. Puntahan lang ho natin sandali sa Isaiah 42 verse 13. Isaiah 42 verse 13 sa ESV ang pagkakasalin ay ito. Isaiah 42 verse 13. The Lord goes out like a what? A mighty man. At sa ibang translation, a man of war. At ano ang ginagawa niya? At hinalintulad siya sa isang lalaki na mandirigma. Like a man of war, he stirs up his zeal. He cries out. He shouts aloud. He shows himself mighty against his foes. Hindi ko I can't help but remember yung pangangaral minsan ni Bodhi Buckham, the sissified Jesus, na ang Jesus na pinapangaral ng marami ngayon ay isang Jesus na duwag, isang Jesus na sisi, isang Jesus na malambot. Yes, siya'y pumunta rito. Ngunit siya'y pumunta rito bilang mapagkumbaba, na tupa na iaalay para sa kasalanan. Pero mga kapatid, mga kaibigan, sa kanyang muling pagbabalik, He will come na nakasakay sa kabayo at siya'y may espada. At siya'y lilipol sa kanyang mga kaaway. Ang Diyos ng Biblia ay Diyos na malakas. Ang Diyos ng Biblia ay Diyos ng labanan. Kung naalala nyo ho sa Exodus chapter 14 na kung saan nakatala yung pag-cross ng Israel sa Red Sea. At noong humabol na ang Egyptian army, isinara ng Diyos ang dagat na ito. At pagdating sa Exodus 15, we find the Song of Moses na kung saan pinupuri niya ang Diyos. At paano dinescribe ni Moses ang Diyos sa Exodus chapter 15 verse 2. The Lord is my strength and song, and He is become my salvation. He is my God. And I will prepare Him an habitation, my Father's God, and I will exalt Him. I will exalt Him. At anong sabi ni Moses? The Lord is a man of war.
The Lord, capital Lord, Yahweh, it is his name. Pharaoh's chariots and his hosts had he cast into the sea. His chosen captains also are drowned in the Red Sea. The depths have covered them. They sank into the bottom as a stone. The right hand of the Lord is become glorious in power. Thy right hand, O Lord, has dashed in pieces the enemy. Pinulbos, winasak, dinurog ang mga kaaway. Ito yung pagtataas ni Moses sa Diyos. Now again, merong mga nagtuturo na ang Diyos ng lumang tipan ay ang Diyos na marahas at galit. Ngunit ang Diyos ng bagong tipan ay Diyos na malambot at mapagmahal. Well, if you will read further sa bagong tipan, sa Revelation chapter 19 verse 11, ito ang vision patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Revelation 19 verse 11, ang sabi ito, and I saw heaven opened, and behold a white horse, and he that sat upon him was called faithful and true, and in righteousness he doth judge and what? Make war. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name that no man knew but he himself, and he was clothed with vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean, and out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. In case that you forgot, that is in the New Testament. So hindi ito ang galit na Diyos ng lumang tipan at ang malambot na Diyos ng bagong tipan. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ay mga kapatid, nais kong sabihin sa bawat isa sa atin na yes, maaaring sa panahon natin ngayon ay wala tayong gerang nilalabanan physically, pero wag nating pagkamalian. Bilang mga mananampalataya, listen, bilang mga mananampalataya, we are at war. We are at war. Tayo ay nasa labanan, tayo ay nasa digmaang espiritual. At araw-araw, mag-engage tayo sa real life and death, spiritual warfare. Laban kay Satanas, laban sa makasalanang mundong ito, at laban sa kasalanan nakatahan pa rin sa atin. At ang vision na binibigay sa atin ng Psalm 76 patungkol sa ating Diyos ay isang Diyos na hindi nakatago lamang, hindi kagaya ng ibang mga commander ng Russian army na nakatago sa likod habang pinapasugod yung kanilang mga sundalo. Ang larawan ng Diyos ay Diyos na naka-commit at ipaglalaban niya ang kanyang mga tao. Again, Exodus 15:3, the Lord is a man of war. Now, I'm not saying na maging war freak tayo bilang mga Kristiyano, laging away ang hanap. No, that is not the case. We should be peacemakers, ang sabi ng salita ng Diyos. But we are engaged in a real daily warfare. At ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kasama natin ng Panginoon sa labanan. At tayo bilang iglesia ng Diyos ay pinangakuan ng ulo ng iglesia, ng kanyang iglesyang kanyang tinatayo ay hindi matatalo ng impyerno. At siya ay tapat. So mula ho sa awit na ito, sa Psalm 76, gusto ko tingnan natin ang tatlong katotohanan. Number one, the God who is known in Israel, ang Diyos na kilala sa Israel. Number two, the God who is known to destroy the wicked and deliver the righteous. Ang Diyos na kilala, na pumupuksa sa masama at nagliligtas sa mga matuwid. And then number three, the God who is known and feared greatly. Ang Diyos na kilala o tanyag at tunay na kinakatakutan. So tingnan natin number one, the God
excuse me, the God who is known in Israel. Verse number 1 to 3. Well, verse number 1, ang sabi, in Judah is God known. His name is great in Israel. Isa ito sa mga literary techniques ng Hebrew literary techniques, that is saying the same thing in a different way to give emphasis. Again, Zion and Judah, or Zion and Israel, or Zion and Jerusalem pertains to the same thing. At ang sabi ho dyan, in Judah, God is known. Sa Judah, kilala ang Diyos. Sa Judah, tanyag ang Panginoon. At hindi lamang yun, His name is great in Israel. Ang kanyang pangalan ay dakila. Walang iniwan yan. Sa Pilipinas, kilala si Manny Pacquiao. Sa General Santos, dakila ang pangalan ni Pacquiao. It's saying the same thing to give emphasis. It's a simple statement na sa Judah, sa Israel, ang Diyos ay natatanyag. Merong mataas na pananaw, merong mataas na pagtingin sa Diyos mula sa mga tao ng Panginoon. Hindi siya maliit, hindi siya mababa, siya ay mataas, siya ay dakila. It is true that God is known or makes Himself known kahit saan. But it's true that He does this in some places and sometimes in more marked and striking manner. Yes, ang Diyos ay kilala kahit saan, pero may mga pagkakataon na ang Diyos ay pinahayag niya ang kanyang sarili sa mas mga dakilang kaparaanan. Sa verse number 2, in Salem or in peace also is His tabernacle and His dwelling place in Zion. Again, ang verse number 2 ay using the same literary technique in Salem. And again, ang Salem, ibig sabihin ay peace. Christ is known to be the Prince of Salem. Hindi yan proof text na nagpo-promote ang Bible ng sigarilyo na Salem ang tatak. No. In Salem, which is an old name for Israel or Jerusalem, as peace. Kaya merong King of Salem. It is an ancient name of Jerusalem. At ang sabi ng salita ng Diyos, in Salem is His tabernacle, na doon ang tabernacle ng Panginoon sa Jerusalem. And His dwelling place in Zion, nahandoon ang dwelling place. Again, it's pertaining to the temple in Jerusalem. God has truly selected to put His name in Jerusalem. It is His dwelling place, nahandoon ang presensya ng Panginoon. Sa 2 Chronicles 6 verse 6, ang sabi ng Diyos ay ito, but I have chosen Jerusalem, that my name might be there, and have chosen David to be over my people Israel. So God has chosen Jerusalem. He has chosen Jerusalem that His name might be there. And God is faithful and committed in protecting His name. Siya ay tapat. Siya ay committed para ingatan ang kanyang pangalan at pinili niyang lugar kung nasaan ang pagsamba sa kanyang pangalan. Walang iba kung hindi ang Israel or ang Jerusalem. So God is known in Israel. God is known in Jerusalem. Now, ano ang dahilan? Pagdating sa verse 3, siya ay kilala doon at siya'y committed sa lugar na yon. Pagdating sa verse 3, there in Israel, there in Jerusalem, there break He the arrows of bow. And again, itong words na arrows of bow, pag pinag-aralan nyo sa Hebrew, it pertains to firing bow or bows of fire. Yung palaso ng pana ng apoy. At higit sa malamang, ang pinapertain nito ay yung mga palaso na ginagamitan ng pana na pinapasilaban muna sa apoy. So again, isang matinding labanan, isang nakakatakot na bagay
Kung ikaw ay isang sundalo at nakaharap ka sa army ng iyong kalaban at makita mo na nagsindi, biglang nagkaroon ng liwanag sa harapan at nakita mo na nilalagyan nila ng apoy yung kanilang mga palaso. At ito yung mga palaso na ilang sandali na lamang ay babagsak sa inyo by the thousands. Again, kagimbal-gimbal ito na makita. But again, there break he the arrows of the bow. Hindi lamang yung mga palaso ang kanyang binabasag o binabali, the shield. Yung mga pananggalang ay binabasag niya rin. And the sword, yung mga espada ay binabali niya. And the battle, yung labanan ay binabali niya or pinahihinto niya. Again, God is known. God is high and well known sa Jerusalem, and it is where He had chosen na ilagay ang kanyang pangalan, at ang lugar na ito ay pinoprotektahan ng Diyos. Ang Jerusalem na kung saan marami ang umaatake, marami ang lumalaban, at madalas itong napapaligiran ng kanilang mga kaaway, na ginagamit ang mga espada, palaso at pananggalang. Ang Diyos ang nagtatanggol sa kanila. Kung babasahin natin sa Psalm 46 verse 7, Psalm 46 verse 7, ang sabi, "The Lord of hosts is with us, and the God of Jacob is our refuge. Come, behold the works of the Lord, what desolation He hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariot in the fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth." Again, ang Diyos ay committed sa pagtatanggol. Ang Diyos ay committed sa pagpoprotekta sa kanyang piniling bayan, sa kanyang piniling lugar. Again, gusto ko lang i-apply natin para wag masyadong divorce para sa atin. Yes, tayo ay mga mananampalataya, pinili ng Diyos. Ang kanyang iglesia ay kanyang itinatag at tapat ang pangako ng Diyos. Kahit ang tarangkahan ng impyerno ay hindi magwawagi laban sa kanyang iglesia. Sabi ko kanina, maraming mga theologians, so not really marami, may ilang mga theologians na kinokonekta ang Psalm 76 sa tagpo na kung saan nilipol ng anghel ang army ni King Sennacherib. Butahan lang natin sa 2 Kings chapter 19. Second Kings chapter 19 verse 10. So basahin natin ito. Ito yung pangdudusta ni King Sennacherib kay King Hezekiah. Ang sabi niya, "Thus shall ye speak to Hezekiah." Nagsugo ng emissary si King Sennacherib, parang ambassador, messenger. Sabihin mo kay King Hezekiah ito, "Let not thy God in whom thou trustest deceive thee." Huwag mo hayaang dayain ka ng Diyos na pinagtitiwalaan mo. Yung Diyos mo na tinatawagan mo, yung Diyos mo na pinagtitiwalaan mo, yung Diyos mo na nagtitiwala kang iingatan kayo, poprotektahan kayo, huwag kayong maniwala dyan. Saying, "Jerusalem shall not be delivered into the hand of the king of Syria." Yung Diyos yun na nagsasabing, hindi kayo mapapasa amin, hindi kayo matatalo, huwag kayo magtiwala dyan. So saan nanggagaling itong yaman ni Sennacherib? "Behold, thou hast heard what the kings of Assyria have done to all the lands by destroying them utterly, and shalt thou be delivered?" If you remember sa ating evangelism class, ating binanggit na yung mga labanan noon na hindi lang basta palakihan ng mga army at nagpapatunay ng palakasan ng kanilang mga mandirigma, kundi yung mga labanan noon na nagpapatunay din sa kapangyarihan ng kanilang mga Diyos. So therefore, pag naglaban ang Nation A sa Nation B at nanalo ang Nation A laban sa Nation B, nagpapakita yun na hindi lang basta malakas ang Nation A, kundi
malakas at totoo ang Diyos ng Nation A. Yun ang pinapakita doon. So anong sinabi ni Sennacherib? Have the gods of the nations delivered them, which my fathers have destroyed, as Gozan and Haran and Rezeph and the children of Eden, which were in Telasar? Yung mga Diyos ba nila na pagtanggol sila? Yung ba mga Diyos nila na paglaban sila? Hindi. Nag-aapi silang lahat. Hezekiah, huwag kang maniwala sa Diyos mo. Mas mainam pang sumuko ka na lang. Wala kang tsansa. Where is the king of Hamath? And the king of Arpad? And the king of the city of Sepharvaim? And Hena and Eva? Nasaan na sila? Talo silang lahat. Yung mga Diyos-Diyosa nila, talo silang lahat. Ganyan din mangyayari sa inyo, Hezekiah. Anong ginawa ni Hezekiah? Pag binasa niyo, wala tayong time, nag-pray siya sa Panginoon. Nanalangin sa Hezekiah sa Diyos at ang Diyos ay tumugon sa panalangin ni Hezekiah. At ang sabi ng verse 32 sa 2 Kings chapter 19, verse 32, Therefore thus saith the Lord concerning the king of Assyria, he shall not come into this city, nor shoot an arrow there, nor come before it with shield, nor cast a bank against it. Sounds familiar sa Psalm 76? Arrow, shield. Again, kaya may mga ilang theologians na kinukonekta itong awit na ito, Psalm 76 sa tagpong ito, sa 2 Kings chapter 19. Ang sabi ng Panginoon, For I will defend this city to save it for mine own sake and for my servant David's sake. Ako ang magtatanggol, ipaglalaban ko para sa aking sarili, para sa pangalan ng aking lingkod na si David. Again, Jerusalem is the place where God has chosen to put His name. Pagdating sa verse 35, And it came to pass that night, the angel of the Lord went out and smote in the camp of the Assyrians 184,500, 185,000. And when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. So much for the great army of Assyria. God is known. Tanyag, natataas ang Diyos. Siya ang nagbibigay ng proteksyon. Siya ang nagbibigay ng probisyon. At kinakailangan nating itanyag ang pangalan ng Panginoon. Kaya kailangan nating ihayag ang mga gawa ng Diyos. Again, hindi lamang sa mga kagimbal-gimbal at mamirakulong mga pagkakataon. At sa atin, wag nating hintayin na kailangang mamirakulo para itanyag natin ang pangalan ng Diyos. To make Him known in our houses. To make Him known in our church. Nagkasakit tayo, pinagaling tayo ng Diyos, make Him known. May pangangailangan tayo, sinupply ng Diyos. May dinadalangin tayo, tumugon ng Panginoon. O kamakailan lamang, meron akong kausap na ang tindi ng pangyayari, ang laki ng halagang nawala sa kanila. Pero ngayon, ang sabi niya, binupuri ko ang Diyos na ginamit niya yung pagkawala ng malaking halaga para i-reveal yung puso kong nagiging makasalanan na. God is committed. Again, we are not warring a physical warfare, but we are warring a spiritual warfare. At hindi nagbabago ang commitment ng Diyos. At nawa tayo ay magkaroon ng tapang to make His name known at tumiwala tayo sa Kanyang mga pangako.
Number 2, the God who is known to destroy the wicked and deliver the righteous. Ang Diyos na kilala. Kilala siya na pinupuksa niya at winawasak niya ang kaaway, ang masama, at iniligtas niya ang mga matuwid. Psalm 76 verse 4. Thou art more glorious and excellent than the mountains of prey. The stout-hearted are spoiled. They have slept their sleep, and none of the men of might have found their hands. At thy rebuke, O God of Jacob, both the chariot and horse are cast into a deep sleep. As I've said kanina, pag binasa niyo yan, hindi mo maiiwasan na i-imaginein mo yung camp ng mga Assyrians. How great is that camp of more than 185,000 soldiers na nakahanda na sila lulusob laban sa Israel, lulusob laban sa Jerusalem. And the next morning, what they found is what? A mountain of corpses. Bundok-bundok ng mga bangkay. At ang sabi ng verse 4, thou art more glorious and excellent than the mountain of prey. Yes, mamamangha ka. Mga kapatid, siguro, hindi natin masyadong maramdaman yung bigat nito. Kung ikaw ay isang Hudyo, nakatira sa Jerusalem, and out there, about maybe 5, 7, 10 kilometers away, kita mo yung daang-daang libong mga Assyrians na isang hudyat lang lulusob na sila. And then kinabukasan, pag gising mo, nakita mo yung kinakatakutan yung army ng Assyrians. Patay lahat. Hindi ka ba magagalak? Hindi ka ba mapapasigaw? Sa tuwa, sa pagbubunyi? Na dapat itong mga sundalong ito nalulusob at papatay sa inyo, mag-aalipin at gagawin kayo ng iba't ibang mararahas na mga bagay ay naubos. But wait, meron pang mas matindi dyan. This mountain of prey, God is more glorious and excellent. Yung stout-hearted, yung mayabang, they're spoiled. Spoiled meaning, hindi yan parang spoiled brat, kundi spoiled, nasira, nawasak, naging talunan. They have slept their sleep, tinulog na nila. Translation, namatay na sila. Itong mga dakilang, mga sundalo, mga men, na kung saan mighty ang description sa kanila, wala na. None of the men of might have found their hands. So again, may iba't ibang translation yan na ang punto, hindi na nagamit ang kanilang mga kamay. Wala nang lakas ang kanilang mga kamay. Wala na sila. Verse 6, at thy rebuke, O God, O God of Jacob, both the chariot and horse are cast into a deep sleep. Again, pertains to death in one rebuke by God, by one angel sent by God. Itong napakadakilang army na ito na marami ang sinakop, marami ang ginapi, marami ang inubos. Itong haring si Sennacherib na napakasama, na hinahamak ang Diyos ng Israel. They were now gone, defeated, at umuwing talunan si King Sennacherib. Well, hindi lamang ang Diyos ay lumalaban at pumupuksa sa mga masamang kaaway, ang Diyos din naman ay concerned sa rescue mission, sa pagprotekta at sa pagliligtas sa mga matuwid.
Verse 7, Psalm 76. Ang sabi, Thou, even thou art to be feared, and who may stand in thy sight when once thou art angry? Kaya ikaw ay dapat katakutan. And ilang beses natin pinag-aralan ito mga kapatid, ang pagkatakot sa Diyos sa Biblia, para madali natin matandaan, can be classified into two: the fear of God, of honor, when we honor God, when we reverence God, at namamangha tayo sa kanyang mga katangian at kaperpektuhan. But at the same time, yung pagkatakot sa Diyos is the horror, na talagang nakakatakot, na talagang nakakanginig, na talagang hindi kung paano ang mga kriminal ay may takot sa mga pulis kapag nakita nila. At ganoon din, ang mga makasalanan ay kailangang matakot at makinig sa takot sa banal na Diyos. Thou art to be feared. Karapat dapat kang katakutan. Ang sabi ng mga awit, ang sabi ni Asaph, who may stand in thy sight? Sino makakatayo when once thou art angry? Again, itong anger ng Diyos na ito ay hindi kagaya ng anger natin bilang mga tao. Minsan, kapag tinanong mo ang isang tao, sabi nila, lalo na pag babae, bakit ka galit? Hindi ko alam. Hindi daw alam kung bakit galit. Hindi kagaya minsan ng mga galit ng tao na hindi makatarungan, walang tamang dahilan na galit. Galit na hindi kontrolado, no. Ang galit ng Diyos ay laging may dahilan. Ang galit ng Diyos ay consistent laban sa kasalanan, laban sa makasalanan. Ang galit ng Diyos ay laging banal. Ang galit ng Diyos ay laging matuwid. At kapag ang Diyos ay galit, sino makakatayo? Sabi nga sa isang aklat sa Lumang Tipan, if thou shalt, again, I believe sa Psalms, if thou shalt mark iniquity, O Lord, whom shall stand? Kung magmamarka ang Diyos ng kasalanan, sino makakatayo? And the answer to that is definitely no one. Verse 8, Thou didst cause judgment to be heard from heaven, and the earth feared and was still. Ikaw ay nagpaataw ng katarungan. Pinagulong mo sa lengguwahe natin ngayon. Di ba meron tinatawag na paggulong ng hustisya? Ito ay parang pinagulong ng Diyos sa hustisya. Thou didst cause judgment. Ibinigay mo ang hatol. Hinatulan mo ang makasalanan. Thou hast caused judgment to be heard from heaven. At ito ay narinig ng mundo at natakot sila and was still. At gusto kong diinan yung sinabi doon, and was still. That means, tahimik lang. Ibig sabihin, pag ang Diyos ay humatol, ang buong mundo ay tahimik lang. Walang makakapagsabing, ba't ganun? Walang pwedeng mag-object. Walang pwedeng magsabing, grabe naman. Walang pwedeng magsabing, ang sobra naman. And was still. Why? Because God's judgment and anger is always just. Laging matuwid. Verse 9, when God arose to judgment, at merong rason, to save all the meek of the earth. Upang iligtas ang mga maamo. At ang kaamuan, isa sa mga katangian ng mga tao ng Diyos, blessed are the meek, sabi ng sa Sermon on the Mount. Isa sa mga bunga ng banal na Espiritu ay meekness. And God will save the meek. Hindi lamang niya basta ipaglalaban ang kanyang pangalan, hindi lamang niya basta ipaglalaban ang lugar na kanyang pinili, ipaglalaban niya ang mga tao na nasa katuwiran. Kung kaya't dapat lang katakutan ang Diyos. Again,
Kung tayo man, lalo na tayo bilang mga mananampalataya, nakikipaglaban tayo sa spiritual na labanan, and there will be times na maaaring mailagay tayo sa alanganing kalagayan, maaaring malagay tayo sa sitwasyon na mapapahiya ang ating pangalan. O tayo ay magkaroon ng kumpiyansa sa Panginoon na ipaglalaban niya ang nasa katwiran. Kita ng Diyos, alam ng Diyos. So He delivers the righteous. And number 3 and last, hindi tayo matatapos, the God who is known and feared greatly. Ang Diyos na tanyag, ang Diyos na kilala at kinakatakutan ng may dakilang pagkatakot. Verse 10, surely the wrath of man shall praise thee, the remainder of wrath shalt thou restrain. Again, isa ito sa mga verses na nagpasakit ng ulo ko na ang hirap kung anong pinakaibig sabihin. Merong iba't ibang translation at minsan depende sa translation, magiging ganun ang susunod yung interpretation. Pero at the best, the wrath of Israel's army will work for the glory of God. The wrath of man shall praise thee. Puntahan natin sa Psalm 2 para magkaroon ho kayo ng idea. Sa Psalm 2, ang sabi ay ito, why do the heathen what? Rage, and the people imagine a vain thing. The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord, against the anointed, saying, let us break their bonds asunder and cast away their cords from us. Galit na galit daw ang mga tao. Ang mga rebelde ay galit na galit sa Diyos at magsasama-sama sila at magmi-meeting sila at magkakaroon sila ng united effort to fight against God. At anong gagawin ng Diyos? Magpapabalik-balik ba siya sa throne room niya at nag-aalala, anong gagawin ko? Nagkakaisa sila laban sa akin? Ang sabi ng verse number 4, He that sitteth in the heavens shall laugh. Nagkakaisa sila laban sa akin. Kung di nagkakamali si Paul Washer, nagsabi, ang larawan nito ay parang isang insekto na susubukan niyang labanan ang isang bundok na gawa sa granite. Wala silang magagawa laban sa Panginoon. At itong galit ng mga rebelding ito laban sa Diyos will actually work for the praise of the name of God. At makikita ang kapangyarihan ng Diyos, makikita lalo, madidisplay lalo ang kadakilaan at katwiran at kapangyarihan ng ating Panginoon. Verse 11, ano ngayon ang tamang gawin? Vow and pay unto the Lord your God. Let all that be round about him bring presents unto him that ought to be feared. Hindi ka dapat matakot dun sa may mga palaso, sa may mga shields, at sa may mga swords. Babasagin yan ng Diyos. Ikaw ay tumutok sa Panginoon at ikaw ay maglingkod sa Diyos at gawin mo ang paglilingkod sa Panginoon. Ikaw ay mag-alay sa Diyos. Ikaw ay sumamba sa Kanya. Siya ang dapat nating katakutan. But there is a verse 12, He shall cut off the spirit of princes. He is terrible to the kings of the earth. Again, itong mga leaders na ito, again, yung mga princess, hindi yung mga Walt Disney princess. Yung mga princess dyan, these are plural ng mga prince, at yung prince madalas ay mga leaders or people in authority. At yung mga people in authority, magsama-sama man sila, God will cut them off. Hindi ito mahirap sa Diyos.
Ang posisyon ng Diyos bilang hari ng sansinukob ay hindi natetreaten. Never. He will cut them off and He should be feared greatly. Almost same ang payo doon sa Psalm 2. Naalala nyo, binasa natin kanina lamang. Sa Psalm 2 verse 10, ang sabi, Psalm 2 verse 10, Be wise now, therefore, O ye kings, be instructed, ye judges of the earth. Serve the Lord with fear, and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him. Sa verse 12, ang sabi sa Psalm 76 verse 12, He is terrible to the kings of the earth. Again, ang context ito, yung kings of the earth that are united against God. And He is terrible. Karapat-dapat lamang siyang katakutan. Again, ang larawan ng Psalm, ang larawan ng Diyos na pinipinta sa Psalm 76 ay hindi isang Diyos na malumanay, kundi isang Diyos na mandirigma at ipapakipaglaban niya ang kanyang pangalan, ang kanyang piniling bayan. At hindi nagbabago ang ating Panginoon at patuloy niyang pinapakipaglaban ang kanyang iglesia, ang kanyang mga mananampalataya. Whatever situation we have in our spiritual warfare, maaari you're facing persecution, maaring may kasalanan na talagang paulit-ulit ang tindi ng labanan laban sa kasalanan nakatahan pa rin sa iyo, or whatever it may be, pwede tayong tumingin sa Diyos na committed, na ingatan at protektahan ang kanyang mga mananampalataya at ang kanyang pangalan at matakot tayo sa Kanya. Let's pray. Ay naming Diyos, aming Ama sa langit, o pinupuri ka namin sapagkat hindi ka mahina kung hindi malakas. O pinupuri ka namin, o Diyos, sinataas namin ang iyong pangalan sapagkat ikaw ay isang Diyos na mandirigma. Hindi ka Diyos sa takot, kundi ikaw, Panginoon, ay Diyos na soberano. At magsama-sama man ang lahat ng hari sa buong mundo, Panginoon, tatawanan mo lamang sila. Nawa, O Diyos, ang mga katotohanan ito ay magdulot sa amin ng pagkatakot sa iyo. Na lalo kaming itaas ang pangalan mo. Lalo kaming mamangha sa kapangyarihan mo. Mamangha kami sa katuwiran mo. At gayon din, Panginoon, ito'y magbigay sa amin ng kumpiyansa. Kumpiyansa sa aming pakikipagdigma, sa aming labanang espiritual, araw-araw, sa bawat sandali. Salamat sa pagkatotoo yung pangako na hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man. Totoo ang pangako mo sa iyong iglesia na walang gagapi dito. Salamat, Panginoon. And Lord, salamat sapagkat alam namin na maaaring sa mataman namin sa pagtumingin kami sa paligid para bang nagwawagi ang kasamaan. Salamat sapagkat alam namin na darating ang iyong tapat at matuwid na hatol. Ama, salamat po sa katotohanan na kami ay iyong kinahabagan at binigay mo si Kristo para sa aming kaligtasan. Dahil hiwalay kay Kristo, ang karapat-dapat sa amin din ay hatol kagaya sa mga makasalanan. Tulungan mo nawa kami. Ang iyong katapatan ay magbigay sa amin ng matinding katapangan upang tupdin namin at gawin namin ang iyong mga kalooban. Tulungan mo nawa kami. Salamat po sa iyong mga paalala. Salamat po sa iyong mga salita. Dalangin namin ito lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.